umaagos. Kung sa tubig, patuloy ang pagdaloy. At kapag nasa biyahe, minsan, you have to go with the flow. Mag-relax kasama ang likas na yaman. Tikman ang bidang pagkain ng bawat tahanan. So creamy siya. Pa-crispy natin to. Crispy natin yung lambot. Okay. Ikaw muna. O di kaya naman ay makinig sa mga makukulay na kwento ng mga lokal. Gano'n ka-importante? Kasi kung wala akong trabaho ngayon, hindi ako makapagtayo ng bahay, wala akong sari-sari store, kung wala akong trabaho. Kasi nagtutulungan kasi kami ng mister ko para makapag-undar at makapagpaaral po ng mga anak. Tayo na at makasabay sa Agos ng Turismo sa Mindanao. Ito ang Where the Water Flows, Agusan del Sur, Viajeros. Dalawang airport options para makarating ng Agusan del Sur. Pwede sa Davao o di kaya naman ay sa Butuan Airport. 2 oras ang biyahe sa eroplano at depende kung saan kayo pupunta sa Agusan del Sur ang magiging land travel time. Ang BND team sa Veruela, Agusan del Sur ang unang destinasyon. Mula sa jump-off point sa Barangay Limot, kailangan sumakay ng 4x4 papunta naman sa starting point ng trekking. Oops! Akala niyo ba aakit tayo ng bundok? Magkakanyon rin tayo dito sa Veruela, Viajeros. Let's go, BND! In Bisaya ni Oblong madilim kasi doon panahon na wala pang bagyong Pablo, makapal pa yung mga dahon ng mga kahoy, malilim. Hindi, kahit sinag ng araw hindi makikita. Pero dahil nagkaroon ng bagyo, Pag bagyo na yung mga malaking kahoy, nagbagsakan na bagsakan din. Mukhang makakasira pa ako dito, mga Viajeros. Ako na ang pabibo. Thank you, biyahe ni Drew. lapit mo. Aabutin ng 2 hanggang 3 oras ang buong canyoneering experience na ito. So, meron tayong bagong tawag sa meron tayong bagong term kapag nag-explore ka. Tawag natin ay canyoneering. Ano yun? Canyoneering. Sus! Sige na, pagbigyan niyo na ako. Na-heart niyo na rin ba ang canyoneering dito sa Veruela? Kasi ako, yes! Tama na ang pagiging cute ko. Pastigil naman, Viajeros. Wow! Tapos pakit ulit, Viajeros. At least, consistent ako, no? Teka, malapit na ba tayo sa finish line? Ito na po yung Tagbanaw Fall. Dahil kinuha kami sa oras, hindi namin natapos ang buong ruta para sa canyoneering dito sa Veruela. But hey, ano nagkaikli, happy bihero pa rin. Viajero approved. One last jump para sa Veruela. Diretso muna tayo sa katabing bayan, ang Loreto. Yung Loreto is a vibrant and shining municipality sa province ng Agusan del Sur. Kilala ang bayan namin bilang isang manubo municipality at may vibrant connection between environment at saka yung cultural identity ng mga manubo. Dito namin nakilala si Jean Margaret Porras na miyembro ng grupong The Hinang Project. Yung paghinang ay
galing po ba yan sa, yung term po na yun ay galing sa Manobo Manobo. tribe? Oo. Okay. Ang hinang ay ang paggawa. Oo, to make. To make. Yes. At yung ginagawa niyo po ay nagsimula ho kayo sa paggawa ng mga bag. Bag. Okay. Pagkatapos po ng bag, ano pong ginawa niyo? Nagbe-beads na nung natuto na ako Nagbe-beads. mag-beads. Dito sa Hinang Project, tinuturuan ng mga kababaihan ng beadwork at iba pang uri ng dekorasyon. Ang mga nagagawa nilang palamuti, ibinibenta para maging livelihood ng mga miyembro nito. At gaano ka-importante po itong naging trabaho niyo sa buhay niyo ngayon? Sobrang importante po. Gaano ka-importante? Kasi kung wala akong trabaho ngayon, hindi ako makapagtayo ng bahay, wala akong sari-sari store, kung wala akong trabaho kasi nagtutulungan kasi kami ng mister ko para makapagpundar at makapagpaaral po ng mga anak. Presenting the gem of Loreto, Hinang products worn by its members. Talento at makukulay na palumuti ang yaman ng Loreto sa Veruela, bukod sa canyoneering, meron pa silang pwedeng ipakita sa mga biyero. Yung nire-recycle namin, ginawa naming decor, at saka yung daanan natin, puro ito recycle. May bottle nga pinulverize namin para magawang daanan. Dito yan lahat sa kanilang Eco Park at para mas makita ang ganda ng lugar, pwedeng mag-zipline. Siyempre, hindi magpapahuli yan ang segment producer namin si Kim. Huwag kang bumitiw. Ay, pag nawalan ako ng malay sa kabila. Kahit anong gawin mo, huwag kang bibitiw sa tali. Ikot nyo na lang po kayo sa leg ko to. Pagdating mo. 1 2 3 Go, bro. Ganyan, sige po. Sige po. Nice one, Kim! At oo, umiikot talaga yung zipline kapag nakaupo. Sorry, ngayon lang nasabi. Kung gusto niyo namang masubukan ng buhay na palutang-lutang, pwede yan sa isang floating village sa Loreto. Kailangan sumakay ng bangka ng 2 at kalahating oras bago marating ang lugar na ito. Welcome to Panlabuhan Floating Village sa Agusan Marsh. Ang Agusan Marsh ay idineklarang protected area na palilibutan ito ng 59 lakes. Napakalawak, di ba? Sa laki ng wetland na ito, isa ang Panlabuhan Floating Village sa mga tinitirhan dito. Pagdating sa village, kailangan mo nang magsagawa ng ritual ng kanilang datu. Ginoo, ani akan ni kanini mo sige mo. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito. Punahan yun ang Ginoo. Muna makiyong Being one with culture and nature, yan ang yamang maibabahagi ng panlabuhan sa atin. Yamang tubig na hindi lang isa, hindi 2, kundi 3 talon o waterfalls ang ipinagmamalaki nila. Bali po, yung steps dito is from the entrance 2 po, papunta po sa Falls 1 is 369 steps po. Meron po kaming 3-tier falls sa Vega Falls Ecotourism Park. Then papunta po sa Falls 3 is another 128 steps. And doon po yung best part. 2 lang mula sa 3 falls ang napuntahan namin. Kailangan kasing tumawid sa tubig para mapuntahan ng isa pa. Yung entrance fee namin dito is 70 per head. Meron din po kaming cottages, which is 150. Then, life vest po namin is 20 po yung rental. Pwede? Pwede!
Activity na may saktong challenge? We got you, Bijeros! Gawin natin yan sa mga kuweba ng bayan ng Prosperidad. Ang lupa dito sa Puting Buhangin is limestone, maputi talaga. Dito kinuha ang pangalang Puting Buhangin Cave. Entrance fee is 70 pesos. Environmental fee 50 pesos. All in all is 120 pesos. Pero mayroon tayong parintahan na mga gears like life vest, helmet, guantes at saka headlamp. Nakapackage yun, lahat-lahat is 100 pesos. 3 level ang cave nila rito. Ang pinili ng BND team, level 2. May trekking. Tapos unang lusong sa malamig na tubig ng kuweba. Habang minamasdan ng mga stalactites at stalagmites. Pati na rin ang mga paniki, oh. At ang reward, makapag-swimming sa loob ng kuweba. Ayos, tanggal ang pagod. Pero minsan gusto natin yung mga challenge pa eh. Gumagalaw na buhay, may mga gumagalaw. Ayun. Ayun. Ba yan? Ito ba? Bahay yan, bahay. Ha? Bahay. Yan. Ito ba yun? Kakainin ko na ba ito ngayon? Oh no! Ha? Hindi ko alam eh, pero aray ko. Yung worms. Yung worm na mataba. Tapos sa dulo may ano, yun yung ngipin nila. Na yun yung tinatanggal, tapos kinakain, di ba? Kaya naman pala eh. Pwede naman manok, di ba? Okay, sige na. Abatod na akong abatod. Puro delaying tactics eh. Sa dinami-dami ng pwede nating lutuin, ito pa talaga yung kailangan nating lutuin, no? Paano po ba yung luto natin sa kanila? Ano ito? Spicy. Spicy? Coconut worm. Spicy coconut worm. Saan po lang gagaling yan? Sa coconut Sa tree? coconut. So ano po kinakain nila sa coconut tree? Yung katawan ng coconut. Yung mismong katawan? Oo. Yung Sa loob talaga. Sa loob mismo? Yung buko mismo o yung puno? Yung sa puno. Nasa loob ng puno ito. Kasi pag natumba na yung coconut, siguro mga after like 3 months to 6 months. So dead wood. Yung, kumbaga, parang dead wood shadow Oo, niya. dead wood, oo. Okay. Lulutuin naman pala ni Ate Juday yung abatod na yan. Kailan niyo po kinakain to? Tuwing fiesta po ba? O kung nakainom kayo ng madami? O Pag trip mo, pag trip? So creamy siya. oo. Pa-crispy natin ito. Crispy na medyo malambot. Tignan mo, pumutok yan. After. Puputok yan? Parang popcorn? Parang. Bawal ito sa high blood. Ako, alam mo, high blood ako. Bawal ito sa high blood. Na high blood lang ako. 150 over 120. Oh no! Ayun, flat na siya. Amuin mo. Uy, I have to say, ang bango ng amoy. Hindi na siya nakakatakot kainin. Para siyang fishball. Parang yung fishball na medyo nag-wrinkle na, ano? Okay. Ikaw muna. Teka lang. Parang hindi maganda na ako yung pinapaunang tumigim nito ah. Matitikman ko na ba talaga ang abatod? Subukan namin sa Beruela ang kanilang canyoneering adventure. Lumangoy, nag-imot at tumalon. Pero hindi pa pala riyan ang tatapos ng adventure dahil may haharapin ding pagsubok ang aking panlasa. Mainit-init pa. Parang galit pa sa oven. Parang tinapay. Wow, yan. Wow! So, ito po, yung lumpia, partner po ng Durian. At saka yung Spanish omelette ay durian. Dan. Durian na durian. Oo nga.
Hindi, pero mas na-appreciate ko yung durian. Imbes na mag-rice daw, lumpia yung ginagamit nila pang source of carbohydrates ba? Durian. Nagbukad dyan. So, ididip nila sa parang niluto nilang durian. Na usually hindi ko talaga ma-appreciate, pero combined together, masarap siya. Kahit ganun pa rin yung amoy, masarap siya. Saan ka pa makakita ng ganitong mukha yung ma-appreciate ang durian? Never in 18 years of behind you. Carbonara. Hindi. As creamy as carbonara. Finally, na-appreciate ko na yung durian. Pagkatapos mapagod sa canyoneering, syempre, ano pag dapat gawin kundi magpahinga? Worry no more dahil hindi na kayo mahihirapan maghanap ng matutuluyan dito sa Agusan del Sur. May mga resort hotels dito na pwedeng-pwede sa solo travelers o kahit pa buong barkada. Itodo pa natin ang adventure dito sa Agusan. May susubukan naman akong anihin at lutuin kasamang isang lokal na loreto. Yung ubod sa patika naman is kinakain din yan ng mga manubo. Dahil mostly nakikita yan dito sa aming mga bukirin. Ang ubod sa patikan or also known dito sa Manubo community as kapi, kinakain yan ng mga tao mostly hinahaluan namin ng either sardines or karne, depende sa occasion na ginagamit namin ito na pagkain. Ubod. Matinik pala siya. Oo, matinik to. Makain yung bunga at saka yung ratan. Yung ginagawa ng basket. Ayun, niya, ratan. Okay. Ano pong tawag dito sa punong na to? Kepi. 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 Pa yung tinik niya. Ganun. Okay. Inaalis siya. Ayan. Tama po ba yung ginagawa ko? Tama na yung puti. Okay. Yun na po ba yun? Yun na. Pwede na po ito? Yan na. Madali lang pala itong iluto. Pakukulan lang muna ang hiniwang ubod, saka ito sasamahan ng iba pang sangkap. Dito sa Mindanao, dito sa Agusan, pag masipag ka lang, mabubuhay ka talaga. Kasi, tumatawag sabi niya, Mami, namimiss ko yung luto mo. Yung pansit, adobo. Parang lalo mas sumarap dahil sa kwento niyong storya. Pansamantalang ako na lang po yung magiging anak niyo habang wala pa po si Isabel. Pero narinig naman po ni Isabel na namimiss mo po siya. Gusto ko po ipag-tikman itong indigenous vegetable. Ano po bang Hindi pa niyang natikman. na hindi niya po natikman pa? Nauna pa ako sa anak niya. Kami naman, hindi namin po ginagata. Nilalagay namin sa lumpia. Tapos, dini-deep fry. Pero, ngayon lang po ako nakaani ng mismong ubod. Dito lang sa Loreto, Agusan del Sur. Galing. Okay. Ikaw muna. Teka lang. Teka lang. Oh, hindi kailangan ko malaman kasi kung paano kainin. Hindi kasali yung black Hindi. Oh. Sige, go. Ano? Masarap na. Alam mo texture niya? Ito na. Oh. Omelette. Hindi yung malasado, yung medyo konting na overcook mo na itlog. Medyo crunchy. Well, masarap na. Masarap siya. Pero masarap to dahil may butter, may garlic, pati may sili, at luto, at hindi gumagalaw. Okay ako. Masarap sumubay sa Agos.
Lalo na kung sa bawat dadaluyan ay may bagong matututuhan. Mula sa masarap na pagkain, nakamamanghang likas na yaman, at kwentong pangmalakasan. Nag-uumapaw yan dito sa Agusan del Sur.